Paalam, magiliw na Pilipinas. Isang kuwento ang kalayaan at pagbabalik. Oh, Pilipinas na puno eng pakikisama paalam. Pagbalik ko sa Tsina, ang kalayaang dati kong pinapangarap ay naging isa palang matinding kalungkutan. Isang gabi, hindi pa nagtatagal mula nang makabalik ako sa Tsina, nakahiga ako sa aking higaan, nakatitik sa kisame at bumulong sa aking sarili. Ang pagbabalik sa sariling bayan na dati inaasam-asam ko, ngunit ang natitira sa kaibuturan ang aking puso ay hindi ang pakiramdam, ang paglaya, kundi isang malawak at tahimik na kahungkagan. Ako ay isinilang at lumaki sa isang probinsya sa Tsina at nagtrabaho sa isang kumpanyang Sino. Isang araw bigla akong inatasan na magtrabaho sa sangay nito sa Pilipinas, sa gitnang kagalakan dahil sa pakilala sa aking kakayahan at ngakaakibat na pangamba, gusto ko pa ring subukan ang aking sarili sa isang bagong kapaligiran, kaya't nagpasya akong tumuloy sa Pilipinas. Ngunit ang katotohanan ay higit na masalimot kaysa sa aking inaasahan. Sa lugar ng trabaho sa Pilipinas, ang pinakamahalaga ay ang pakikisama na nagpapabagal sa lahat ng bagay. Nang magbigay ako ng prangkang opinyon sa isang pulong, biglang tumahimik ang buong silit. Walang sinuman ang sumagot. Kalaunan, kinausap ako ang aking manager at pinaalaalahanan na isaalang-alang ang damdamin ang iba at maging mas mataktika sa pananalita. Maging sa masalu-salo ang kumpanya, mahirap pa ring maging netral. Ang nga usapan ay tila may distansya na nagbibigay ang pakiramdam na mababoh lamang ang nga relasyon. Kung tatanggihan mo ang isang imbitasyon, iisipin nilang hindi ka marunong makisama, ngunit kahit dumalo ka, hindi ka pa rin lubos na makapag-relax. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong sinupil ang aking sarili at namuhay ng naayon sa agos. Ang pang-araw-araw na buhay ay puno rin ang nga hindi nakikitang alituntuning panlipunan. Ang nga proseso sa bangko o sa munisipyo ay komplikado at matagal. Kapag may maliit na pagkakamali sa mga dokumento, kailangan mong ulitin ang lahat mula sa simula. Sa supermarket, ang simpleng pagsingit sa pila ay maaring magdulot sa iyo ang masamang tingin. Akala ko ginagawa ko lang ang kung ano ang pinakamadali para sa akin, ngunit natutunan ko sa sarili kong paraan na ang konsepto engka tama sa lipunang Pilipino ay may ibang anyo. Sa mga panahong iyon, nakatanggap akong abiso mula sa kumpanya na ililipat na akong pabalik sa punong tanggapan sa Tsina. Sa sandaling iyon, para akong nabunutan ing isang mabigat na tinik, sa wakas, makakawi na rin ang taos puso kong naisip. Makakapunta na ako sa isang lugar na malaya sa pag-aalinlangan, isang lugar kung saan malaya akong maging ako. Ngunit nun, hindi ko pa alam kung nasaan nga ba talaga ang tunay na malayang lugar. Hindi ko rin inakala na dito magsisimula ang isang paglalakbay upang hanapin ang nawawalang sagot. Pagdating ng eroplano sa Tsina, huminga ako ng malalim. Ang maalinsangan at pamilyar na amoy ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Sa wakas nakabalik na, matapos ang buhay na puno ang pakikibagay sa Pilipinas, sa wakas ay nakabalik na ako sa lugar ang kalayaan. Ganun ang aking inakala, ngunit ang panandaliang kapanatagan ay mabilis na naglaho. Sa baggage claim area, hindi lumalabas ang aking maleta. Nagtanong ako sa isang empleyado, hindi pa po lumalabas ang bagahe ko. Ang isinagot niya sa akin ay isang maikling maghintay ka nang hindi man lang inaangat ang kanyang ulo upang tumingin sa akin. Doon ko napagtanto na ang magalang na serbisyo at mangangiti na nakasanayan ko sa paliparan sa Pilipinas ay naging pamantayan ko na pala nang hindi ko namamalayan. Ang ganitong serbisyo sa Tsina ay dati normal, ngunit ngayon ito'y tila napakalamig.
ganun din sa customs. Hindi man lang ako tinignan sa mata ang opisyal. Sinabilang niya ang kinakailangang salita at ipinagpatuloy ang proseso ng walang anumang emosyon. Kahit magtanong ako, iwinawagawe lang niya ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Ang pakiramdam na walang sinumang nakakakita sa akin, na walang nagmamalasakit sa aking pag-iral, ay nanatili sa kaibuturan ang aking puso. Sa pilahan ang taksi, lalo kong naramdaman ang pagkakaiba. Ang nga driver ay abala sa kanilang nga smartphone at naninigarilu. Kahit may mga pasahero, hindi sila gumagalaw. Nilapitan ko ang isang driver. Sa istasyon Puengeng tren, hindi pa rin inaangat ang kanyang tingin, sumagot siya. 500. Wala po bang metro? Tanong ko. Traffic ngayon, ganyan talaga ang presyo. Sabi niya na parang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Nawalan ako ang lakas na makipagtalo at sumakay na lamang. Sa loop ing taksi, ang driver ay masayang nakikipag-usap sa telepono sa isang kaibigan gamit ang handsfree habang nakmamaneho. Sa gitna ang malalakas niyang tawanan, tahimik lang akong nakatingin sa labas ang bintana. Bago ako bumalik, ang tanging hinangat ko ay makalaya mula sa nakakapagod na pang-araw-araw na buhay sa lipunang punong ng pakikisama sa matang ng ibang tao at sa bawat araw na kailangang mag-ingat sa pananalita. Sa gitna ang kawalang pakialam na ito, nagsimula ako makaramdam ng isang kalungkutang hindi ko inaasahan. Nang huminto ang taksi sa tapat ng aming bahay, tinanaw ko ang pamilyar na pintuan mula sa bintana. Ang tanawin na dapat ay pareho pa rin 5 taon na ang nakalipas ay tila banyaga sa akin ngayon. Pagbukas ko ang pinto, agad akong sinalubong ni inay. Nakabalik ka na pala. Ang kanyang nakangiting muha ay puno pa rin ang kabaitan, ngunit tila medyo pumayat siya. Nakauwi na po? Sagot ko, ngunit hindi ko mapigilan ang kirot sa aking puso. Sa sala, nakaupo si Itay at nagbabasa ang diaryo. Kahit nakita niya ako, hindi nagbago ang kanyang expression. May clean yang tango. Kung ang dati kong ama ito, kahit hindi magsalita, tatayo siya para tulungan ako sa aking nga daladalahin. Ngunit ngayon, tanging ang tunok nga paglipat nga pahina nga diaryo ang maririnig. Ang aking kapatid na lalaki ay nakatutok lamang sa kanyang smartphone. Sinuliapan niya lang ako saklit at ibinalik agad ang tingin sa screen. Kahit sinabi kong, matagal na tayong hindi nakita, hindi ko man lang sigurado kung tumango ba siya. Ang kanilang reaksyon ay nag-iwan sa akin na walang masabi. Nasaan po ang kapatid kong babae? Nang tanungin ko si inay. Sandali siyang nalungkot, umiwas ang tingin at sinabing nagkaproblema lang. Wala siya sa bahay ngayon. Wala na siyang idinagdag pa at nakmamadaling pumasok sa kusina. Ang bigat ang katahimikan ay malinaw na nagsasabing may malubhang nangyari, ngunit wala akong lakas ang loob na magtanong pa. Pagsapit ang hapunan, ang galutong bahay ni inay ay nakahain na sa mesa. Inakala kong ang lasa ang pagkay matagal kong hindi natikman ay magpapagaan sa aking loob, ngunit sa katotohanan, halos walang usapan. Si Itay ay nakayuko lamang habang kumakain. Ang kapatid ko pagkatapos kumain ay agad na tumayo at nakulong sa kanyang silid. Sinubukan kong magkwento tungkol sa buhay ko sa Pilipinas, ngunit ang sagot na natanggap ko ay talaga lamang. Walang sinumang sumubok na palawigin ang usapan. Pakiramdam ko, dati ay mas masaya ang aming pamilya. Mereklamo tungkol sa trabaho, kuwento sa eskwela, usapan tungkol sa mga palabas sa TV, mga simpleng usapan na lumilikhang isang mainit na samahan. Ngunit ngayon, kahit makakasama kami sa isang silid, para bang bawat isa ay may sariling pader.
5 taon lang akong nawala, bakit ganito na kalaki ang agwat? Dati, ang pag-asa na makasama ang aking pamilya ang nagpapalakas sa akin, ngunit ang pakikitang ito ay parang pakikipamuhay sa mga estranghero. Ito ba talaga ang tahanan na dapat kong uwian? Ang tanong na iyon ay unti-unting pumuno sa aking puso. Kinaumagahan, maaga akong nagising at nilibot, ang bahay na tahimik pa rin, dala ang hindi may paliwanag na bigat ngedamdamin. Sa sahig ngang sala, may manipis na alikabok, at sam nga sulok, ang wallpaper ay may mga bahaging natutuklap. Ito ang bahay na dati masusing nililinis ni inay aro-aro at laging inaayos ni itay. Ngunit ngayon, halos wala ng bakas nga iyon. Sa kusina, tahimik na naghahanda almusal si inay. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, nakaramdam ako hindi masabing pag-aalala. Si inay na dati masigla ay tila medyo kuba na ngayon at palaging nakatingin sa kanyang nga kamay. Ang larawang iyon ay tila malinaw na nagsasalaysay nga mga bagay na tinangay ang panahon. Ang almusal sa mesa ay pareho pa rin ang lasa, ngunit ang kilos pamiyang nakapalibot dito ay tila nakbago na. Si itay ay bahagyang nilakasan ang TV at kapag kinakausap ko siya madalas siyang nagpapulit. Medyo mahina na ang pandinig niya, natatawang sabi ni inay, ngunit may bahit nglungkot sa kanyang ngiti. Ang kapatid ko ay hindi binitiwan ang kanyang smartphone, laging nakayuko. Hindi na kami makapagbiruan ng malaya tulad nung kami ilumalaki. Naalala ko ang sinabi ni inay tungkol sa aking kapatid na babae kagabi, kaya't naglakaslup akong magtanong, kumusta po ang kapatid ko? Huminto si inay, bumuntong hininga at dahan-dahang nagsalita. Hindi nagtagal pakaalis mo papuntang Pilipinas, nakahanap siya ng trabaho at lumipat sa siyudad. Pero unti-unti, naging madalang ang kanyang pagtawak. Hindi na namin alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses at agad kong naramdaman na matagal na niya itong pinoproblema. Isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking puso at wala akong masabi. Habang puro ako reklamo sa aking buhay sa Pilipinas, hindi ko man lang napansin ang pagbabago sa aking pamilya o ang pag-aalala ni inay. Hindi na nagsalita pa si inay at tumayo, sinabing kailangan ko nang magsampay. Tinitigan ko na lang ang kanyang likod habang papalayo, may mabigat na kapaligiran sa loob ng bahay. Ang init na dati naroon ay wala na. Upang maiba ang pakiramdam, nagpasya akong maglakat-lakat sa bayan, ang aking sinilangang bayan na matagal kong hindi nabisita. Ang nga tanawin na dapat ay pamilyar sa akin mula pakabata ay tila banyaga ngayon. Ang distrito, ang komersyo, na dati masigla tuwing katapusan ang linggo, puno ang mga pamilya at estudyante, ay halos hindi ko na makilala. Ang nga tindahan ay may manakasarang steel roll-up doors at ang grocery store na madalas kong puntahan ay isa na lamang tahimik na karatula. Bakit ganito nakahina? Wala akong masabi sa tindiing pagbabago at natigilan ako sandali. Noon, isang mukha ang pumasok sa aking isipan, si Lishan, ang aking matalik na kaibigan mula pa nung elementarya na laging masayahin. Naalala ko ang kanilang bahay sa Laikot ang distrito ang komersyo, kaya tinungo ko iyon nang magdoorbell ako, ang kanyang ina ang nagbukas. Oh, matagal na tayong hindi nakita, nakangiti niyang bati. Ngunit nang tanungin ko tungkol kay Lishan, agad na nagbago ang kanyang muka. Ang anak ko, matagal nang lumipat sa siyudad, nakatrabaho at hindi na bumalik. Kahit kalmado ang kanyang boses, may bakas ito ang kalungkutan. Nalaman ko na hindi lang si Lishan ang umalis.
Marami sa aming nga kabats ang lumipat na sa ibang lugar para mag-aral o magtrabaho at wala ni isa man sa kanila ang bumalik. Nagsara kasi ang nga pabrika dito kaya walang trabaho. Napilitan ang nga kabataan na umalis, sabi nga kanyang ina, kasabay nga isang buntong hininga, hindi ko na malayang nilibot ko na pala nga tingin ang paligid. Karamihan sam nga naglalakat ay nga matatanda, halos wala kang makitang kabataan. Ang bayang dati buhay na buhay ay ngayoy tahimik na para bang huminto ang oras. Sabing gobyerno at mga ahensya, tutulong daw sila, pero sa huli, walang nagbago. Ang nga salitang iyon eng kanyang ina ay umalingaw sa aking isipan. Napagtanto ko na sa loob ng 5 taon ko sa Pilipinas, nakatuan lang ako sa aking maliliit na problema. Sa panahong iyon, ganito na pala kalaki ang ipinakbago ng aking pamilya at nga aking bayan, para bang ang lugar na dati kong kilala ay napalitan ng isang tanawing hindi pamilyar. Ilang araw matapos akong makabalik, pumunta ako sa munisipyo para ayusin ang aking residence registration at health insurance. Akala kumaga pa ako, ngunit mahaba na ang pila at puno na ang gaupuan. Maraming matatanda at ang ilan ay matagal nang nakatayo. Ilang beses kong tiningnan ang aking relo habang nahihintay. Nang sa wakas ay tawagin ang aking numero, lumapit ako sa counter. Mga dokumento po, sabi ang empleyado sa isang walang emosyong boses. Nang hindi inaalis ang tingin sa computer screen, ibinigay ko ang nga kinakailangang papeles, ngunit agad itong isinauli sa akin. Kulang po ang isang dokumento. Hindi po mapoproseso ito. Akala ko ihanda na ang lahat, ngunit nakita kong kulang nga ang isang papel. Hindi na po ba maayos ngayon? Tanong ko. Sa wakas, tumingala ang empleyado. Pwede pa, pero kung hindi makumpleto ang nga dokumento bago matapos ang oras ang opisina, kailangan ninyong bumalik bukas. Mayroon na pong online application sa susunod, doon na lang po kayo mag-apply. Isang mahinang tango lang ang naisagot ko sa walang galang na pananalita. Naalala ko sa Pilipinas, maraming beses din akong nahirapan sa mga proseso sa gobyerno, ang dami ng papeles, ang hirap intindihin ang paliwanag at ang mahabang paghihintay. Ngunit sa tuwing ganun, laging magalang na nakpapaliwanag ang empleyado o kaya'y mabait na itinuturo ang hakbang. Paano ito may kukumpara sa serbisyong natatanggap ko ngayon? Bagamat tama ang sinasabi, wala itong anumang damdamin. Isa itong serbisyong parang makina at ayon sa regulasyon, ang matang walang emosyon, walang anumang pagtatangkang unawain ang aking sitwasyon. Nakita ko ang isang lalaki na tila nalilito sa likod ang isang counter. Hindi alam kung saan isusumite ang kanyang nga dokumento, walang lumapit sa kanya. Noakma ko na siyang lalapitan para tanungin kung kailangan niya ang tulong. Isang empleyado ang sumigaw mula sa malayo, dun ka pumila sa kabila. Nagulat ako sa tono at kilos na parang nagtuturo ang isang bagay at napagtanto kong ganun din ang trato sa akin. Dati, naniniwala akong kung makakabalik ako sa aking malayang bayan, gagaan ang aking kalooban. Ngunit ang paniniwalang iyon ay nagsimulang gumuho. Ang kalayaan pala dito ay nanggang hulugang walang manghimasok sa iyo. Ngunit sa kabilang banda, wala ring tutulong sa iyo. Ngayon ko lang napagtanto na may isang pader ng kawalang pakialam sa pagitan ng tao. Paglabas ko ang munisipyo, dahan-dahan akong naglakad habang nakatingin sa semento. Bakit ang isang simpleng proseso ay nagdulot ang ganitong kabigatan sa aking dibdib? Tanong ko sa aking sarili habang naglalakad ng walang patutunguhan sa aking sariling bayan. Ang bayang ito na aking tinitirhan dati ay dapat mas masigla. Ang nga may-ari ang tindahan na bumabati, ang tawanan ang nga bata, at ang nga kapitbahay na nagbabatian malinaw pa ang nga alaalang iyon.
Ngunit ngayon, wala na ang ngayon. Matindahang nakasara, mataong tahimik na naglalakat at ngalansangang walang nakakatinginan, ang pamilyar na tanawin ay tila naging malamig at walang buhay. Nun, bigla akong napatigil. Ano nga ba ang kalayaan? Noong nasa Pilipinas ako, puro paghihirap ang naramdaman ko, ang komplikadong kulturang pakikisama, ang hindi nakikitang alituntuning panlipunan at ang palaging pag-ingat sa bawat salita at kilos. Kaya't naniwala ako na kung makakabalik ako sa Tsina, magiging malaya ako maging ako ulit. Isang kapaligiran kung saan masasabi ko ang gusto kong sabihin, isang buhay na walang nakikialam. Iyon ang tunay na kalayaan. Ngunit sa aking pagbabalik, ang kalayaang iyon ay naging hungka. Walang pumupuna, walang nakmamalasakit, ngunit sa likod nito ay ang katotohanang wala ring tutulong. Sa Pilipinas, maraming pakikisama at minsan nakakainis ito. Ngunit sa loob ing pakikisama na iyon ay mayroong kultura ing pagmamalasakit sa kapwa. Halimbawa, ang nga taong nagpapaupo sa matatanda sa MRT, ang nga estrangherong sumisigaw ing tabi po para iwasan kasa sa isang makipot na eskinita, at ang nga salitang pasensya na po kung medyo magulo sa gitnang mahabang paliwanag sa isang opisina ng gobyerno. Ang nga iyon ay hindi obligasyon, kundi isang normal na pagpapakita ang kabaitan sa isa't isa na ngayon ko lang lubos na naunawaan. Sa kalayaang walang pakialaman, ang aking nga salita at kaisipan ay hindi makaabot kaninuman. Sa tahimik na kalungkutang ito, nagsimula kong hanap-hanapin ang bigat eng dibdib na dati kong naramdaman sa Pilipinas. Marahil, ang bagay na dati kong itinuturing na nakakabigat ay patunay pala ing pakikipamuhay sa kapwa. At ngayon ko lang nalaman ang halaga ing bigat na iyon. Dapit hapon, habang pinapanot ko si inay na nahandang hapunan, naramdaman kong nabubuo na ang isang realisasyon sa aking isipan. Ang kanyang likod ay dapat kapareho eng dati, 5 taon na ang nakalipas, ngunit bakit tila napakalayo niya? Habang tinitingnan ko ang kanyang nga kamay na tahimik na gumagamit eng kutsilyo, ilang beses kong tinanong ang aking sarili, bumalik ba talaga ako dito? Ang buhay sa Pilipinas ay mahirap, ngunit ang kalungkutang nararamdaman ko ngayon ay mas malalim at mas malamig sa ibang paraan. Hindi nagtagal, habang inihahanda ni inay ang pagkain sa mesa, nagpasya akong magsalita. Nay, iniisip ko pong bumalik sa Pilipinas. Sa sandaling binitiwan ko ang salitang iyon, tila huminto ang mundo. Itinigil ni inay ang kanyang ginagawa at tinitigan ako ng walang kibo. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang malumanay na boses. Kung iyan ang iniisip mo, marahil iyan na nga ang sagot. Nagulat ako at kasabay nito, gumaan ang king pakiramdam. Akala ko tututulan niya ako. Hindi ko napigilan ang mainit na luhang namo sa aking nga mata. Hinawakan ni inay ang aking kamay at sinabing, lagi akong nag-aalala para sa iyo habang sinusubukan mong manatili dun. Ngunit hindi ako nagsasalita dahil alam kong mas marami kang nararamdaman kaysa sa amin. Ang salitang iyon ay tila tumunaw sa lahat ng bigat sa aking puso. Naniniwala akong kailangan ko ing kalayaan at umuwi ako, ngunit wala na dito ang lugar na pinapangarap kong balikan. Hindi ito kasalanan ing aking pamilya o ing aking bayan. Lumipas lang ang panahon at ang aking puso ay lumago at nagsimulang mahanap ng iba. Kahit bumalik ako sa Pilipinas, maaring harapin ko ulit ang parehong pagsubok. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang kahulugan ng pagsubok na iyon, hindi na lamang ito tungkol sa pagnanais na malampasan ang ito, kundi isang pakiramdam na gusto kong harapin ang ito. Sa susunod na pagpunta mo, gawin mo iyon para sa iyong sarili, huling sabi ni inay.
Pumuntaka dala ang sarili mong damdamin, hindi ang inaasahan iba. Ang nga salitang iyon ay tahimik na nagsindi ng apoy sa aking puso. Ngayon, handa na akong humakbang gamit ang sarili kong nga paa. Gusto kong bumalik at harapin muli ang bansang iyon at sa pagkakataong ito, gusto kong hanapin ang aking papel sa lipunang iyon. Hating gabi, habang nakahiga sa aking silid, tahimik kong tinititigan ang kisame. Sa pagpikit ko, isa-isang bumalik ang nga alaala ng karaniwang araw sa Pilipinas. Ang nga taong maayos na pumipila sa istasyon ng tren, ang pasensya po at salamat po na palaging naririnig, ang nga palakaibigang ngiti at ang nga pampublikong lugar kung saan lahat ay nagbibigayan. Noon, akala ko normal lang ang nga iyon. Ngunit ngayon ko lang napaktanto kung gaano kasinop na binuo ang bawat normal na bagay na iyon. Noong nasa Pilipinas ako, lagi kong sinasabi na hindi ako makapagpakatoto. Ngunit ngayon, alam ko na ang pagiging toto sa sarili ay hindi lamang tungkol sa paggawa ang kahit anong gusto mo, kundi ito ay hinuhubog sa pakikipamuhay sa kapwa. Pagbalik ko sa Tsina, malaki ang ipinagbago ang tanawin ang bayan at ang relasyon sa aking pamilya. Iyon ang katotohanan ang pag-agos ang panahon. Ngunit dahil dun, naisip ko na ang bigat na naramdaman ko sa Pilipinas ay mayroon palang anyo ang kabaitan. Upang mapaliit ang agwat sa pagitan ang gataw dahil sa pagbibigayan at pakikisama, nakaroon ang emga panlipunang asal, pagtutulungan at pagkakaisa. Ngayon, nararamdaman kong mahalaga pala ang bagay na iyon. At kung makakabalik ako sa Pilipinas, sa pagkakataong ito, gusto kong hanapin ang aking lugar sa lipunang iyon. Gusto kong maging isang taong hindi lamang tumatanggap ang tulong, kundi nakapagbibigay din ang lakas sa iba. Siyempre, hindi mawawala ang alahanin. Ang pagkakaiba sa kultura, ang hadlang sa wika, at ang kapaligiran sa trabaho ay muli akong susubukin. Ngunit hindi na ako tatakas dahil alam ko na ang kakaibang pakiramdam at paghihirap na aking naranasan ay may kahulugan. Ang karanasang iyon ang bumuo sa kung sino ako ngayon at kung bakit taos puso kung gustong bumalik at harapin muli ang bansang iyon ay dahil napagdaanan ko na ang mahihirap na panahong iyon. Ngayon, hinaharap ko ang katotohanang nasa harap ko at sinusubukang humakbang ng paunti-unti. Sa susunod na pagbisita ko sa bansang iyon, pupunta ako dala ang pasasalamat at responsibilidad bilang isang miyembro ng lipunan. At tatayo ako ron, tahimik at matatak. Ang kalayaan ay hindi ang kawalan ang tali, kundi ang lakas na piliing mamuhay kasama ang iba. Iyan ang aking pinaniniwalaan at patuloy akong hahakbang pasulong. Kumusta? Ano nga ba ang kalayaan? Ang sagot ay wala sa sistema ng isang bansa o sa pagkakaiba ng kultura. Maaring ito ay isang simpleng pakiramdam kung saan ang iyong puso ay maaring payapang magpahinga. Siya ay napagod sa buhay sa ibang bansa at kahit nakabalik, nasa sariling bayan ay hindi pa rin mahanap ang kanyang lugar. Ngunit mula sa kalituhang iyon, ang kanyang nakita ay ang halaga ang pakikipamuhay sa kapwa. Kung nakaranas ka na ang hirap o bigat sa buhay, sanay ang kwentong ito ay magsilbing isang tahimik na yakap sa iyong puso.